Hindi ko kailanman naisip na ang pag-iwan ko ng cellphone sa isang restaurant ang siyang magliligtas sa akin upang hindi mauwi ang aking mga huling araw sa isang nursing home, habang ang sarili kong pamilya ay naghahatian sa aking kayamanan na parang mga buwitres sa isang bangkay na humihinga pa. Ngunit noong gabing iyon ng Setyembre, nang bumalik ako sa El Fuego Restaurante, 20 minuto matapos ang hapunan ng pamilya, isang batang waitress na may takot na mga mata ang nagkandado sa salaming pinto sa aking likuran, naglagay ng daliri sa kanyang labi at bumulong ng nanginginig ang boses. Ma'am Beatriz, kailangan ko pong may ipakita sa inyo. Nakunan po ng security camera sa ibabaw ng inyong mesa ang buong usapan matapos po kayong umalis. Pero, mangako po kayong hindi kayo hihimatayin kapag nakita ninyo kung ano ang sinabi nila tungkol sa inyo. Ang aking 64 na taon ay nagturo sa akin na kapag may nagbabala sa iyong huwag kang hihimatayin, mas mabuti sigurong umupo ka muna. Ang waitress, na ang name tag ay nagpapakilalang si Daniela, ay iginiya ako sa maliit na opisina ng manager sa likuran ng restaurant. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang monitor ng computer, kung saan lumabas ang mga kuha ng security. Sobrang paumanhin po, sabi niya na may luha sa mata. Alam kong hindi ako dapat makialam, pero ang nanay ko po ay dumaan sa parehong sitwasyon at hindi ko siya natulungan sa oras. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi hanggang sa pinindot niya ang play na button. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang mag-imbita sa inyo, mag-subscribe sa channel at iwan ang inyong like. Nakakatulong ito sa akin upang makita na sinusuportahan ninyo ako at nag-enjoy kayo sa aking mga kwento, at magkomento sa ibaba kung mula saan kayo nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Ipinakita ng screen ang mesa kung saan kami naghapunan kanina lang. Ako ay umalis di umano upang maghanap ng taxi pauwi dahil ako ay napapagod. Sa imahe, ang aking asawa, si Ernesto, ang dalawa kong anak na sina Sebastian at Carla, at ang aking manugang na si Monique ay nanatiling nakaupo. Ngunit sa sandaling nawala ako sa paningin, ganap na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Ernesto, ang lalaking 15 taon kong pinakasalan, ang nagsumpa na mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ay itinaas ang kanyang kopa ng wine na may ngiting tagumpay. Hay, umalis na ang matanda. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng tahimik. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking puso. Inalok ako ni Daniela ng silya at tinanggap ko iyon nang hindi inaalis ang aking mga mata sa screen. Pumirma na ba siya sa mga papel? Tanong ni Monique, ang aking manugang, na yumuko ng may halatang pagkabalisa sa kanyang perpektong makeup na mukha. Hindi pa lahat, sagot ni Ernesto, pero pumirma na siya sa General Power of Attorney, GPA. Sapat na iyon para simulan ang paglilipat ng mga ari-arian sa pangalan ko. Ibibigay na ni Dr. De La Cruz ang Certificate de Senile Demencia. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Certificate of Senile Dementia. Ano ang binabalak nila? Ang aking anak na si Sebastian, ang batang pinalaki ko, ang pinagtrabahuhan ko ng 18 oras sa isang araw upang itayo ang aking negosyo ng tela para mabigyan siya ng pinakamahusay na edukasyon, ay sumingit sa isang malamig na tinig na hindi ko pa narinig kailanman. At ang nursing home, ayos na ba ang lahat? Ang Golden Sanctuary Retirement Village ay mayroon ng reserve na silid para sa kanya, kumpirma ni Ernesto ng casual, na parang nag-uusap sila tungkol sa reservation ng isang hotel para sa bakasyon. Ipapa-admit na natin siya sa loob ng 2 linggo. Kapag nandoon na siya at idineklara ng legal na incapacitated, magkakaroon ako ng ganap na kontrol sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang pangunahing bahay, ang 3 rental properties, ang mga stocks ng pabrika, lahat. Si Carla, ang aking anak na siyang pinakamalapit sa akin, ang tumatawag sa akin ng mommy dear, ay nagsalita, kaya sa isang sandali ay nagkaroon ako ng pag-asa na tututol siya na ipagtatanggol niya ang kanyang ina. Ang cash, ang mga bank accounts, ang aking pag-asa ay nawasak. May access na ako sa 2 sa 3 pangunahing accounts, sabi ni Ernesto. Ang ikatlo ay nangangailangan ng pirma niya, pero kapag legally demented na siya, makakakuha ako ng court order. Tumawa si Monique, isang matinis at malupit na tawa. Hindi ako makapaniwala na ganoon kadali. Talagang nagtitiwala ang matanda sa iyo, Ernesto. Pinirmahan niya ang lahat ng inilagay mo sa harap niya nang hindi man lang binabasa. Aba, sabi ni Ernesto ng may kayabangan. 15 taon akong umarte bilang perpektong asawa. Sulit ang bawat segundo ng pagpapanggap na may pakialam ako. Nang makilala ko si Beatriz, inimbestigahan ko ang kanyang yaman. Alam kong kung papakasalan ko siya at maghihintay ng sapat na oras, lahat ay mapupunta sa akin. Ito na talaga ang plano. Ang mundo sa paligid ko ay tila huminto. 15 taon. 15 taon ng kasal ay isang kalkuladong kasinungalingan.
Nagpakasal ako sa lalaking ito matapos akong mabalo ng 10 taon, naniniwala akong sa wakas ay nakahanap ako ng tunay na kasama sa aking pagtanda. Napakatanga ko! Sa video, itinaas ni Sebastian ang kanyang kopa para kay mama na napakabait na popondohan ang ating kinabukasan mula sa kanyang komportableng silid sa nursing home. Lahat sila ay tumawa, lahat sila ay nag-toast, ang sarili kong mga anak, ang dugo ng aking dugo. Pinahinto ni Daniela ang video at tumingin sa akin ng may habag. Mayroon pa po, sabi niya ng mahina. Nag-usap pa sila ng 20 minuto tungkol sa kung paano nila hahatiin ang lahat. Ang asawa mo po ay may kabit na malapit mo nang makilala, sabi niya. Ang mga anak mo po ay gumastos na ng pera na hindi pa nila hawak, sa pag-aakalang gagana ang lahat ng ito. Hindi ako umiyak. May isang bagay sa loob ko ang tumigas na parang bakal. Tiningnan ko ang batang waitress na ito na hindi ko kilala, ngunit ipinagsapalaran ang kanyang trabaho para ipakita sa akin ito. Bakit? Tanong ko sa kanya. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Puno ng luha ang kanyang mga mata dahil walang nagpakita sa nanay ko ng mga babala. Kinulong siya 3 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa lugar na iyon 6 na buwan pagkatapos, nag-iisa at nalilito, habang ang pangalawang asawa niya ay nakatira sa bahay na binili ng aking ina kasama ang kanyang kabit. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil iyon. Salamat Daniela, iniligtas mo lang ang buhay ko. Umalis ako sa restaurant noong gabing iyon na may kopya ng video sa isang USB drive na ibinigay sa akin ni Daniela nang nanginginig ang mga kamay. At habang naglalakad ako patungo sa aking kotse, ang isip ko ay naglakbay pabalik, 40 taon na ang nakalipas noong nagsimula ang lahat. Kailangan kong alalahanin kung sino ako bago sinubukan ng mga taksil na ito na nakawin hindi lang ang aking kayamanan, kundi pati ang mismong pagkatao ko. Ang pangalan ko ay Beatriz Morales de Sandoval, bagaman ang pangalawang apelyidong iyon ngayon ay nagliliyab sa aking dila na parang lason. Ako ay 24 na taong gulang nang mabalo ako sa unang pagkakataon. Ang aking unang asawa, si Rodrigo Morales, ama nina Sebastian at Carla, ay namatay sa isang aksidente sa industriya sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho bilang supervisor. Iniwan niya akong may 2 maliliit na anak, isang mortgage na hindi mababayaran, at 2 pitong sa bangko. Karamihan sa mga babae sa aking sitwasyon noong 1984 ay babalik upang tumira kasama ang kanilang mga magulang, tatanggapin ang kawanggawa, at halos mabubuhay lang. Hindi ako tulad ng karamihan. Si Rodrigo at ako ay nangangarap na magkaroon ng sarili naming negosyo balang araw. Wala na siya upang makita iyon, ngunit isa sa katuparan ko ang pangarap na iyon para sa aming dalawa. Gamit ang pera mula sa life insurance ni Rodrigo, na halos sapat lamang para sa 6 na buwan ng gastos, bumili ako ng isang gamit na industrial sewing machine at nagsimulang gumawa ng mga school uniform sa garage ng aming bahay. Nagtatrabaho ako mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi, nagtatahi habang natutulog sina Sebastian at Carla. Ang aking mga daliri ay nagdurugo sa tindi ng pananahi. Ang likod ko ay patuloy na sumasakit, ngunit ang bawat uniform ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Sa unang taon, ipinagbili ko ang aking mga produkto sa bawat pintuan, bumibisita sa mga eskwelahan, kinukumbinsi ang mga principal na ang aking mga uniform ay mas mura at mas dekalidad kaysa sa mga kalaban. Sa pangalawang taon, umarkila ako ng 2 mananahi. Sa pangatlong taon, umupa ako ng isang maliit na workshop. Sa pang-5 taon, mayroon na akong 15 empleyado at mga kontrata sa 30 eskwelahan sa buong lungsod. Hindi ko kailanman nakalimutan ang maging isang ina sa gitna ng lahat ng ito. Ginising ko ang aking mga anak, ipinaghanda ko sila ng almusal, inihatid ko sila sa paaralan, sinundo ang aking mga empleyado, nagtrabaho buong araw, bumalik para sa aking mga anak, tinulungan sila sa kanilang homework, ipinagluto sila ng hapunan, pinatulog sila na may kuwento, at pagkatapos lamang ay bumalik sa workshop upang tapusin ang mga urgent orders. Natutulog ako ng 4 na oras bawat gabi sa loob ng maraming taon. Sina Sebastian at Carla ay hindi kailanman nagkulang sa anuman, nagkaroon sila ng magandang edukasyon, malinis na damit, maraming pagkain, katamtamang bakasyon. Bawat taginit, itinuro ko sa kanila ang mga halaga ng pagsisikap, katapatan, pasasalamat o iyon ang akala ko. Sa edad na 35, ang aking maliit na workshop ay naging Morales Textiles and Garments, MTG, isang katamtamang pabrika na may 120 empleyado. Hindi na lang kami gumagawa ng mga school uniform, kundi pati na rin ng sportswear, corporate uniforms, hospital textiles. Binili ko ang pabrika, bumili ng modernong makinarya, bumili ng 3 properties upang irenta at tiyakin ang passive income. Sa edad na 40, isa ako sa pinakarespetadong negosyante sa lungsod.
Nagbigay ako ng trabaho sa 300 katao, marami sa kanila ay mga single mother tulad ko. Nagbayad ako ng patas na sahod, nag-alok ng mas mataas na benepisyo kaysa sa hinihingi ng batas. Lumikha ako ng daycare sa pabrika upang ang aking mga empleyado ay makapagtrabaho ng mapayapa, alam na ang kanilang mga anak ay malapit at maayos na inaalagaan. Lumaki ang aking mga anak na nakita ang aking halimbawa. Nag-aral si Sebastian ng Business Administration, nag-aral si Carla ng Fashion Design. Pinag-aral ko sila sa pribadong mga universidad, binigyan ng mga kotse nang makapagtapos sila, mga biyahe sa ibang bansa upang palawakin ang kanilang mga pananaw. Nang sila ay mag-25 taong gulang, binigyan ko ang bawat isa ng 10% ng mga stocks ng kumpanya. Balang araw, sabi ko sa kanila, magiging inyo ito, ngunit kailangan ninyo itong pagtrabahuhan, kailangan ninyong matutunan ang negosyo mula sa ibaba. Nagtrabaho si Sebastian sa kumpanya ng 2 taon bago magsawa at nagpa siya na mas gusto niyang mag-explore ng iba pang mga pagkakataon. Si Carla ay tumagal ng 6 na buwan, walang nagpakita ng gutom, ng determinasyon, ng simbuyo ng damdamin na mayroon ako. Ngunit minahal ko sila sa anumang paraan, sila ang aking mga anak. Sa edad na 49, pagkatapos ng 25 taon ng pagkabalo, nakilala ko si Ernesto Sandoval sa isang conference ng mga negosyante. Siya ay isang accountant, balo rin 10 taon na mas matanda sa akin. Tila mabait, edukado, at magalang. Niligiwan niya ako ng 2 taon ng may pasensya, may mga bulaklak, may mga romantikong hapunan, hindi siya nagmadali, hindi siya humingi. Tila tunay siyang interesado sa akin bilang isang tao, hindi lang sa aking pera, napakawalang muwang ko. Nagpakasal kami nang ako ay 62 no. Pumirma ako ng isang prenuptial agreement na nagprotekta sa aking kumpanya at sa aking pangunahing mga ari-arian, ngunit sa mga sumunod na taon, bumili ako ng isang bagong bahay para sa aming dalawa. Nagbukas ako ng mga joint bank accounts. Bumili pa ako ng 2 properties na ipinangalan namin sa aming dalawa. Ganap akong nagtiwala sa kanya. Si Ernesto ay isinama sa aking buhay, sa aking pamilya. Maayos ang pakikitungo niya kina Sebastian at Carla, o iyon ang tila. Dumalo siya sa mga hapunan ng pamilya, ipinagdiwang ang mga kaarawan at Pasko kasama kami. Umarte siya bilang ang mapagbigay na steptatay na hindi naman talaga kailangan ng aking mga anak, ngunit pinahahalagahan ko na tinanggap nila. Sa loob ng huling 15 taon, hindi ako masyadong nagtrabaho, nag-enjoy ako ng mas madalas, nagbigay ako ng mas maraming responsibilidad sa aking pabrika sa mapagkakatiwalaang mga manager. Nagbiyahe kami ni Ernesto, nasiyahan ako sa aking pinaghirapang pera. Naisip ko na sa wakas, pagkatapos ng mga dekada ng sakripisyo, nararapat akong magpahinga ng kaunti, at habang ako ay nagpapahinga, sila ay nagpaplano na sirain ako. Ngayon, nakaupo sa aking kotse sa harap ng restaurant na may USB drive na mahigpit na hawak sa aking kamay na parang isang life raft, lahat ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang mga huling 6 na buwan ay puno ng mga senyales na binaliwala ko, nabubulagan ng pag-ibig at tiwala. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang message mula kay Ernesto, nakauwi ka na ba ng maayos mahal ko, namiss kita. Tiningnan ko ang message na iyon at nakaramdam ako ng pagduduwal. 15 taon ng mahal ko, 15 taon ng mga halik sa noo, 15 taon ng perpektong inaktong mga kasinungalingan. Sumagot ako, oh, nakauwi na. Pagod ako, matutulog ako ng maaga, mahal kita. Ang huling 2 salita ay nagdulot sa akin ng pisikal na hirap isulat, ngunit kailangan kong paniwalain siya na ang lahat ay normal pa, na wala akong alam, dahil ngayon na alam ko na ang katotohanan, kailangan ko ng oras upang planuhin ang aking susunod na hakbang. At si Beatriz Morales ay hindi nagtayo ng isang imperyo, mula sa wala para lang pabayaan ang kanyang sarili na matalo ng ilang sakim na mga taksil, ang digmaan ay nagsimula na. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Umupo ako sa sala ng aking bahay, ang magandang 2 palapag na bahay na binili ko para kay Ernesto at sa akin bilang simbolo ng aming bagong simula, at inulit ko sa aking isip ang huling 6 na buwan. Ngayon, na may brutal na kaliwanagan na dala ng pagtataksil. Ang bawat kakaibang insidente, ang bawat tila inosenteng komento, ang bawat mapagbigay na mungkahi ay nagkaroon ng masamang kahulugan. Ang lahat ay nagsimula noong Marso, eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas. Dumating si Ernesto sa bahay na may isang folder ng mga dokumentong legal at isang inensayong ekspresyon ng pag-aalala na ngayon ay kinikilala ko na bilang purong pag-arte. Mahal ko, sabi niya na umupo sa tabi ko sa sopa. Naisip ko lang, sa edad natin, dapat ay ayos na ang lahat. Mga power of attorney, updated na testamento, ganoong mga bagay, para lang sa pag-iingat, naiintindihan mo. Ako, mapagkakatiwalaan,
tanga, bulag, ay tumango. Tama ka, responsableng isipin ang mga bagay na ito. Inihanda ng abogado ko ang mga dokumentong ito, nagpatuloy siya na inabot sa akin ng isang makapal na folder. Kailangan ko lang na pirmahan mo ang mga ito, routine lang, para lang tiyakin na kung may mangyari sa iyo, mapapamahalaan ko ang iyong mga gawain ng walang legal na komplikasyon, at vice versa, syempre. Maliban na lang na si Ernesto ay walang mga gawaing kailangang pamahalaan, wala siyang mga ari-arian, wala siyang mga negosyo, wala siyang anuman maliban sa katamtamang pensyon ng isang retiradong accountant at kung ano ang ibinabahagi ko sa kanya. Pinirmahan ko ang mga dokumento nang hindi ganap na binabasa ang mga ito. Itinuro ni Ernesto kung saan ilalagay ang aking pirma. Ipinaliwanag niya ng maikli ang bawat seksyon sa mapayapang tinig na ngayon ay nagdudulot sa akin ng pagkasuklam. At pumirma ako, General Power of Attorney, Power for Medical Decisions, Authorization for Bank Account Access, pinirmahan ko ang lahat. Napaka mapagkakatiwalaan mo, sabi ni Ernesto na hinahalikan ako sa noo, iyan ang pinakamamahal ko sa iyo. Ngayon alam ko na ang minamahal niya ay ang aking ingenuity, ang aking kahinaan, ang aking katangahan. Pagkalipas ng 2 linggo, bumisita si Sebastian kasama si Monique, ang kanyang asawa sa loob ng 4 na taon. Hindi sila karaniwang matulungin noong araw na iyon. Nagdala si Monique ng paborito kong dessert, tres leches. Nagpilit si Sebastian na suriin ang mga ilaw sa bahay dahil ang ilan ay tila luma na at mapanganib. Sa panahon ng kape, halos kaswal, sinabi ni Sebastian, "Ma, hindi mo ba iniisip na oras na para magpahinga ka? Nagtrabaho ka ng higit sa 40 taon. Ang pabrika ay halos nagpapatakbo na sa sarili nito sa mga manager na mayroon ka. Dapat kang magbenta, i-enjoy ang pera mo, magbiyahe pa." "Hindi pa ako handang magretiro ng lubusan," sagot ko. "Ang pabrika ay ang buhay ko." Sumingit si Monique sa kanyang matamis na tinig na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. "Pero, Tita Beatrice, isipin mo ang kalusugan mo. Ang stress ay hindi maganda sa edad mo. Maaari kang magkaroon ng mas maraming oras para sa sarili mo, para kay Ernesto, para sa iyong mga apo kapag dumating sila. Mga apo na hindi nila kailanman binalak na ibigay sa akin, ngayon ay naiintindihan ko na, pawang mga salita lamang iyon upang manipulahin ako." Tinanggihan ko ang ideya, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim. Nagtatrabaho ba ako ng sobra? Dapat ba akong magbigay ng mas maraming responsibilidad? Sa edad kong 64, hindi ba ako nararapat magpahinga? Noong Abril, nag-organisa si Carla ng girls' lunch sa isang eleganteng restaurant. Inimbita niya ang 3 sa kanyang mga kaibigan, lahat ay mga babaeng nasa edad 30, masigla at puno ng enerhiya. Sa buong pagkain, nag-usap sila tungkol sa mga spa, yoga retreats, cruises para sa mga matatanda, at luxury retirement communities. "Ma," sabi ni Carla, "ang isa sa mga kaibigan ko ay may nanay na nasa isang kamanghamanghang lugar. Ang tawag ay Golden Sanctuary. Parang 5-star hotel pero may medical staff. May mga aktibidad araw-araw, gourmet chef, magagandang silid. Dapat mo itong bisitahin, para lang malaman." "Bakit ko bibisitahin ang ganoong lugar?" Tanong ko nang nalilito. "Hindi ko kailangan ng medical staff, malusog na malusog ako." Mabilis na umatras si Carla. "Hindi, syempre, hindi ko sinasabing kailangan mo iyon ngayon. Sinasabi ko lang na maganda na malaman kung anong mga opsyon ang mayroon para sa hinaharap. Alam mo na, para sa hinaharap na plinano nila para sa akin. Isang hinaharap sa isang giningtuang hawla habang ninanakawan nila ang aking buhay." Noong Mayo, nagpilit si Ernesto na bumisita ako sa isang bagong doktor. Si Dr. Dela Cruz ay napakahusay, sabi niya. Isang specialist sa geriatric medicine. Maganda kung magpapakonsulta ka ng kumpleto. Pumunta ako sa appointment dahil napaka-insistido ni Ernesto. Si Dr. Dela Cruz, isang lalaking nasa edad 50 na may walang laman na profesional na ngiti, ay nagtanong sa akin ng kakaibang mga katanungan sa panahon ng konsulta. "May napansin ka bang mga problema sa memorya kamakailan? Nakakalimutan mo ba kung saan mo inilalagay ang mga bagay, nalilito sa mga petsa o pangalan?" "Hindi naman mas malala kaysa sa sino man sa edad ko," sagot ko. "Minsan nakakalimutan ko kung saan ko iniwan ang mga susi, pero palagi ko itong nakikita." Nagsulat siya ng isang bagay sa kanyang computer na may seryosong ekspresyon at mga pagbabago sa mood, irritability, mga problema sa pagtulog. Tulog na tulog ako at hindi ako mas irritable kaysa sa normal. Mas maraming anotasyon, mas maraming makabuluhang tingin. Ginawa niya sa akin ang mga pangunahing cognitive tests na naipasa ko ng walang problema, ngunit sa buong proseso, naramdaman ko na may hinahanap siya, umaasa siyang mabibigo ako.
Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit hiniling ni Ernesto sa kanya na maghanda ng pekeng diagnosis ng demensya at malamang ay binayaran niya ito ng malaki. Noong Hunyo, nagsimula ang mga insidente, maliliit na bagay na idinisenyo upang gawin akong tila nalilito o senal sa harap ng mga saksi. Isang gabi, naghapunan kami ni Ernesto kasama ang kanyang mga anak mula sa kanyang unang kasal, mga taong halos hindi ko kilala. Sa panahon ng hapunan, nagkuwento si Ernesto tungkol sa isang biyahe na di umano'y ginawa namin sa Palawan noong nakaraang taon. Naalala mo, mahal? Tanong niya sa akin na may ngiti, nang muntik mo nang mawala ang passport sa airport at kailangan nating bumalik sa hotel para hanapin iyon. Kumunot ang noo ko. Hindi tayo pumunta sa Palawan noong nakaraang taon, Ernesto. Siyempre pumunta tayo, mahal ko, Pebrero iyon. Nagustuhan mo ang hotel, sabi mo ay mayroon silang pinakamahusay na margaritas na natikman mo. Hindi, naguguluhan ka. Noong Pebrero, nasa pabrika tayo, isinasara ang taunang inventory. Nagpalitan ng tingin si Ernesto at ang kanyang mga anak. Isang tingin na malinaw na nagsasabi, kita mo, nawawala na siya ng memorya. Ayos lang, mahal, sabi niya ng may pagmamataas, hinahaplos ang aking kamay. Minsan lahat tayo ay nalilito sa mga petsa, ngunit hindi ako nalilito. Sinasadya niyang magsinungaling upang gawin akong tila disoriented sa harap ng mga saksi. Nagkaroon ng mas maraming insidente tulad nito, mga susi na nawawala at lumalabas sa mga lugar na sigurado akong hindi ko iniiwan. Mga medical appointments na sinabi ni Ernesto na nakalimutan ko, ngunit hindi naman pala na schedule kailanman. Mga usapan na isinumpa niya na nagkaroon kami, ngunit hindi ko naaalala dahil hindi naman talaga nangyari. Gaslighting, ang modernong salita para sa matandang psychological abuse. Ginagawa nila akong magduda sa sarili kong isip. Inihahanda ang daan upang ideklara akong incapacitated, at ang pinakamasama sa lahat, noong Hulyo, pumirma pa ako ng mga dokumento nang hindi nagbabasa. Dumating si Ernesto kasama ang kanyang abogado, na nagsasabi na ito ay update lamang ng testamento. Pumirma ako sa bawat pahina habang ang abogado ay nagtuturo at si Ernesto ay tumatango ng may pag-apruba. Ayos na ang lahat, sabi ni Ernesto pagkatapos, inilalagay ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Ngayon ay maaari na tayong maging kalmado. Kalmado siya, alam na ang bawat pirma ay naglalapit sa akin sa kanyang bitag. Ngayon, nakaupo sa aking sala bandang 3:00 ng umaga na may USB drive sa ibabaw ng coffee table bilang pisikal na ebidensiya ng kanilang pagtataksil, sa wakas ay nakita ko na ang buong pattern. 6 na buwan ng masusing paghahanda, 6 na buwan ng pagbuo ng isang kuwento ng paghina ng isip, 6 na buwan ng mga dokumentong legal na idinisenyo upang bigyan siya ng ganap na kontrol, at pinadali ko ang bawat hakbang, nagtitiwala tulad ng tangang umiibig na ako. Ngunit ang tangang iyon ay kagigising pa lang, at si Beatriz Morales, ang babaeng nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay malapit nang ipaalala sa lahat kung sino siya. Pagdating ng 6:00 ng umaga, pagkatapos ng 3 oras ng pagtingin sa bawat drawer, bawat folder, bawat dokumento sa aking personal na opisina, ang lawak ng pagsasabuatan ay nagpabigat sa akin. Nakakita ako ng mga kopya ng mga papel na hindi ko man lang naaalala na pinirmahan ko, nakatago sa desk na ginagamit ni Ernesto paminsan-minsan sa aking bahay. Ang walang hiya ay nagtago ng ebidensiya ng kanyang sariling krimen sa ilalim ng sarili kong bubong. Ang unang dokumento na nakita ko ay nagpalamig sa aking dugo, isang deed of absolute sale, transfer of title, ng aking pangunahing bahay, ang bahay na binili ko gamit ang aking pera, gamit ang pawis ng 40 taon ng pagtatrabaho. Ngayon ay nasa pangalan na ito ni Ernesto Sandoval. Eksklusibo, ang paglilipat ay nairehistro 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan kung saan ako, ang di umano'y may-ari, ay walang ideya na legal na hindi na ito pag-aari ko. Paano nangyari iyon? Pagkatapos ay nakita ko ang aking pirma sa dokumento, isang pirma na hindi ko naaalala na inilagay ko, ngunit nang suriin ko ito ng mas malapit, nakilala ko ang petsa. Isa iyon sa mga routine documents na ipinakita sa akin ni Ernesto noong Marso. Sa pagitan ng power of attorney at ng mga will updates, isiningit niya ang isang property transfer, at ako, mapagkakatiwalaan at tanga, ay pumirma ng hindi nagbabasa. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Sa isang folder na may markang Taxes 2023, nakakita ako ng mas malala pa. Ang mga dokumento ng 2 sa aking 3 rental properties ay inilipat din, ang isa ay sa pangalan ni Ernesto, ang isa ay sa pangalan ni Sebastian. Ang aking anak, ang sarili kong anak, ay tumanggap ng mga ari-arian na ninakaw mula sa kanyang ina. Ang pagduduwal ay nagpilit sa akin na umupo. Huminga ako ng malalim, umaasa na titigil ang pag-ikot ng silid. Hindi ko maaaring hayaan ang sarili kong mag-collapse ngayon.
Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang butas na kanilang ipinabaon sa akin. Sa ilalim ng pinakamababang drawer, nakatago sa ilalim ng lumang mga utility receipts, nakakita ako ng isang makapal na Manila envelope. Sa loob ay isang opisyal na dokumentong medikal na may letterhead ni Dr. Dela Cruz. May petsa lamang noong nakaraang linggo, idineklara nito na si Beatriz Morales de Sandoval, 64 taong gulang, ay nagpakita ng malinaw at progresibong mga palatandaan ng senile dementia, Alzheimer's type, sa maagang stage. Inirekomenda nito ang supervised care sa isang controlled environment para sa kanyang sariling kaligtasan at kapakanan. Ito ay ganap na false, wala akong demensya, ang aking isip ay kasing linaw ng dati. Ngunit ang dokumentong ito, na nilagdaan ng isang lisensyadong doktor, ay sapat na upang ideklara ako ng isang hukom na legal na incapable na pamahalaan ng aking sariling mga gawain. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Binanggit ni Dr. Dela Cruz ang mga episodes ng pansamantalang disorientation, pagkawala ng short-term memory, pagkalito tungkol sa kamakailang mga kaganapan, at paghina sa kakayahang gumawa ng complex financial decisions. Ang bawat sintomas ay isang kasinungalingan, o mas mabuti, ang bawat sintomas ay ang resulta ng mga gawa-gawang insidente na inorganisa ni Ernesto sa loob ng ilang buwan. Sa loob ng parehong envelope, nakakita ako ng mga brochure ng Golden Sanctuary, ang luxury nursing home na kaswal na binanggit ni Carla, ngunit hindi ito mga tourist brochure, ito ay mga admission documents. Ang pangalan ko ay nakasulat na sa iba't ibang field. Mayroong isang pre-signed contract ni Ernesto bilang aking legal representative sa ilalim ng power of attorney na ibinigay ko sa kanya. Ang buwan ng halaga ay, ling. Our sengpor na tongba sa adan na kahapon, Patien. 8,000 sa isang buwan para ikulong ako habang sila ay nabubuhay sa aking kayamanan. Ngunit ang nakita ko sa susunod ay ang siyang tuluyang nagbago ng aking shock sa malamig at kalkuladong puot. Isang handwritten calendar sa sulat kamay ni Ernesto. Ito ay isang detalyadong timeline. Setyembre 15 family dinner. Maagang pagdiriwang, pumirma si Beatriz ng mga huling dokumento. Setyembre 20, nagbigay si Dr. Dela Cruz ng opisyal na certificate. Setyembre 25. Iharap ang mga dokumento sa hukom, kumuha ng Declaration of Incapacity. Setyembre 3, i-admit si Beatriz sa Golden Sanctuary. Oktubre 1, i-transfer ang pangunahing account sa National Bank. Oktubre 5, ipagbili ang mga stocks ng Morales Textiles, 30% na natitira sa pangalan ni Beatriz. Oktubre 15, maghain ng diborsyo na idineklara ng incapacitated, makuha ang lahat sa settlement. Nobyembre 1, magpakasal kay Valerie. Valerie, ang pangalan ng kanyang kabit. Ang akala ko, ang babae na para sa kanya ay umarte siya bilang mapagmahal na asawa sa loob ng 15 taon habang maingat na pinaplano ang aking pagkawasak. Sa ilalim ng calendar ay may mga litrato. Si Ernesto kasama ang isang babaeng nasa edad 40, blonde, elegante, naghahalikan sa isang restaurant, magkayakap sa tila apartment niya. Isang litrato ng dalawa na tumitingin sa mga singsing sa isang luxury jewelry store. Ang petsa sa likod, 3 buwan na ang nakalipas, habang ako ay natutulog ng payapa sa aking kama, naniniwala akong mayroon akong matibay na kasal. Ang aking asawa ay nagpaplano ng kanyang kinabukasan kasama ang ibang babae, isang kinabukasan na ganap na pinondohan ng aking pera. Kumuha ako ng litrato ng bawat dokumento gamit ang aking cellphone. Kailangan ko ng ebidensiya ng lahat ng ito bago bumalik si Ernesto mula sa kanyang diumanoy golf tournament kasama ang mga kaibigan. Isa pang biyahe na ngayon ay pinaghihinalaan ko na kasama si Valerie. Sa isa pang folder, nakakita ako ng mga bank statements ng mga account na hindi ko kinikilala. Nagbukas si Ernesto ng 3 account sa kanyang pangalan gamit ang power of attorney. Sa huling 6 na buwan, nag-transfer siya ng maliliit na halaga upang hindi makapagtaas ng hinala halos 1,200,000 mula sa aking mga account patungo sa kanya. 200,000 na sistematikong ninakaw. At wala akong napansin dahil nagtiwala ako na pinamamahalaan niya ang aming finances ng responsable. Nakakita rin ako ng isang dokumento na nagpaunawa sa akin ng paglahok ng aking mga anak sa lahat ng ito, isang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ni Ernesto, Sebastian, at Carla. May petsang 6 na buwan na ang nakalipas, idinetali ng dokumento kung paano nila hahatiin ang aking mga ari-arian kapag ako ay incapacitated na at naka-institutionalize. Si Ernesto ay makukuha ang pangunahing bahay, ang mga bank accounts at 40% ng liquid assets. Si Sebastian ay makakatanggap ng 30% ng liquid assets kasama ang 2 rental properties.
Si Carla ay makakatanggap ng natitirang 3% kasama ang ikatlong rental property. Ang mga stocks ng Morales Textiles ay ipagbibili at ang pera ay hahatiin ng proporsyonal. Kinalkulan niya ang lahat hanggang sa sentimo. Ang aking pamilya ay nagkaroon ng mga pagpupulong, nakipagnegosasyon sa mga percentage, isinulat ang kanilang kasakiman na parang nag-uusap sila tungkol sa mana ng isang taong patay na. Maliban na lang na hindi ako patay, hindi rin ako may sakit. Sa sandaling iyon, nakaupo sa sahig ng aking opisina, napapalibutan ng ebidensiya ng pinakamahusay na pagtataksil na maaari kong isipin, gumawa ako ng isang desisyon, hindi ako magiging biktima sa kuwentong ito. Hindi ko tatapusin ang aking mga araw na nakakulong sa isang nursing home habang ang mga buwitre na ito ay nag-aaway sa aking mga buto. Mayroon akong isang linggo, ayon sa kalendaryo ni Ernesto, bago nila iharap ang mga dokumento sa hukom isang linggo upang planuhin ang aking counterattack. Ibinalik ko ang lahat ng mga dokumento eksakto kung paano ko ito nakita. Hindi maaaring malaman ni Ernesto na alam ko. Kailangan ko ang elemento ng sorpresa. Pagdating ng 10:00 ng umaga, tinawagan ko ang aking personal na abogado, si Attorney Javier Corpuz, isang lalaking nagtrabaho sa akin ng 20 taon at ganap akong nagtitiwala. Sinabi sa akin ng kanyang secretary na siya ay nasa isang maagang hearing, ngunit tatawagan niya ako paglabas niya. Habang naghihintay, naghanda ako ng kape at pinilit ang sarili kong mag-almusal kahit na ang pagkain ay may lasa ng abo. Kailangan kong panatilihin ang anyo ng normalidad. Kapag bumalik si Ernesto mula sa kanyang biyahe, ako ay dapat na ang parehong Beatriz na mapagkakatiwalaan at mapagmahal na palagi ako. Ibinalik ni Attorney Corpus ang tawag sa akin bandang 9:00. Beatriz, magandang umaga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kailangan kitang makita ngayon, Javier. Apurahan ito at ganap na confidential. Nagkaroon ng pagtigil, kilala ako ni Javier ng sapat upang malaman ang bigat sa aking boses. Lalaya ako bandang 2:00 ng hapon. Ayos ba sa iyo sa aking opisina? Perpekto. At Javier, walang sinuman ang maaaring makaalam tungkol sa pulong na ito. Walang sinuman. Naiintindihan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa relo. Mayroon akong 5 oras bago ang pulong. 5 oras upang ayusin ang aking mga iniisip, tipunin ang lahat ng ebidensiya at planuhin ang aking counterattack. Hindi nakarating si Beatriz Morales sa ganito kalayo para lang pabayaan ang sarili na matalo ng mga balakid. At tiyak na hindi ako magsisimula ngayon. Ang digmaan ay idineklara at balak kong manalo. Kabanata 5, mga hindi inaasahang kakampi. 2:00 ng hapon, nakaupo ako sa harap ng mahogany desk ni Attorney Javier Corpuz, kasama ang USB drive, ang mga litrato ng mga dokumento, at isang determinasyon na parang bakal na kaagad niyang nakilala sa aking ekspresyon. Si Javier ay 68 taong gulang, ganap na puti ang buhok at may legal na isip na kasing talim ng scalpel. Kinatawan niya ako sa bawat mahalagang kontrata ng aking buhay pang negosyo sa loob ng huling 2 dekada. Beatriz, sabi niya na may tunay na pag-aalala, sa 20 taon ng pagtatrabaho ko sa iyo, hindi pa kita nakita na ganito. Ano ang nangyayari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa sandaling nakalimutan ko ang aking cellphone sa restaurant hanggang sa pagtuklas ng mga dokumento sa sarili kong bahay kaninang umaga. Ipinakita ko sa kanya ang video ng hapunan ng pamilya, ang timeline na isinulat ni Ernesto, ang peking medical diagnosis, ang mga contract ng paghahati ng aking mga ari-arian. Habang nagsasalita ako, nakita ko kung paano nagbago ang kanyang profesional na ekspresyon sa purong pagkagalit. Ito ay, hinanap niya ang tamang mga salita. Ito ay criminal conspiracy to commit fraud, pagnanakaw sa pamamagitan ng panlilinlang, pagpapalsipika ng mga dokumentong medikal, financial abuse of the elderly. Beatriz, hindi lang ito isang kasong sibil ng diborsyo. Ito ay isang bagay na criminal at very serious. Ang iyong asawa at ang iyong mga anak ay maaaring makulong. Mabuti, sabi ko sa isang boses na hindi ko kinilala bilang akin dahil gusto kong magbayad sila sa bawat segundo ng pagtataksil na ito. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa iyong balat sa kaba. Sumandal si Javier sa kanyang silya, magkadikit ang mga daliri habang nag-iisip. Mayroon tayong matibay na ebidensiya, ngunit kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating mag-record ng mga usapan, idokumento ang bawat galaw na gagawin nila, at higit sa lahat, kailangan nating protektahan ang iyong mga assets kaagad bago nila malaman na may alam ka. Ano ang inirerekomenda mo?
Una, babaliktarin natin ang lahat ng property transfers na iyon. Maaari kong ipagtanggol sa isang hukom na nakuha ang mga iyon sa pamamagitan ng fraud at panlilinlang. Pangalawa, i-freeze natin ang lahat ng accounts kung saan may access si Ernesto. Pangatlo, babawiin natin ang lahat ng power of attorney na pinirmahan mo. At pang-apat, huminto siya ng makahulugan. Maghahanda tayo ng isang criminal complaint laban sa kanilang lahat. Tumango ako, nararamdaman kung paano bumabalik ang kontrol sa aking mga kamay. Gaano katagal iyon aabutin? Kung kikilos tayo ng mabilis, maaari akong magkaroon ng emergency court orders para bukas. Ngunit Beatrice, sa sandaling gawin natin ito, malalaman nila na natuklasan mo ang lahat. Kailangan mong maging handa para sa komprontasyon. Handa ako. Ginugol namin ang susunod na 3 oras sa pagsusuri sa bawat dokumento, pagpaplano sa bawat legal na hakbang. Tumawag si Javier sa isang hukom na pinagkakatiwalaan niya at nag-schedule ng isang emergency hearing para sa susunod na araw. Nakipag-ugnayan din siya sa isang private investigator upang idokumento ang mga galaw ni Ernesto at Valerie. Nang umalis ako sa kanyang opisina, halos as is na ng gabi, ang aking telepono ay nagpakita ng 3 missed calls mula kay Ernesto. Huminga ako ng malalim at tinawagan siya pabalik, pinipilit ang boses ko na magtunog normal at mapagmahal. Hello mahal ko, pasensya na. Nasa supermarket ako at hindi ko narinig ang telepono. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Gusto ko lang sabihin sa iyo na may late ako ngayon, isang last-minute meeting sa isang potential client. Ayos ka lang ba? Mga kasinungalingan. Malamang ay kasama niya si Valerie. Oo naman, walang problema. Iiwanan na lang kita ng hapunan. Ikaw ang pinakamahusay. Mahal kita. Ang mga salita ay nagliliyab sa aking lalamunan, ngunit sinabi ko pa rin ang mga iyon, mahal din kita. Ibinaba ko ang telepono at pinayagan ang sarili ko ng isang sandali ng pagduduwal bago ako kumalma. Kailangan ko pa ring umarte sa loob ng 24 oras pa. Nang dumating ako sa bahay, may nakita akong naghihintay sa akin sa porch. Si Daniela iyon, ang waitress mula sa restaurant. Mukha siyang kinakabahan, nagpipilipit ng mga kamay. Ma'am Beatrice, paumanhin po sa biglaan kong pagdating sa bahay ninyo. Nakuha ko ang address ninyo sa well, hindi na po mahalaga kung paano. Kailangan ko pong makausap kayo. Tuloy ka, Daniela. Gusto mo ng kape? Umupo kami sa kusina at sa wakas ay ikinuwento niya sa akin ang kanyang buong kuwento. Ang kanyang ina, si Mercedes, ay naging biktima ng halos magkaparehong scheme 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang asawa ng kanyang ina, kasama ang kapatid ni Daniela, ay idineklara siyang incompetent at ikinulong sa isang nursing home. Namatay si Mercedes 6 na buwan pagkatapos dahil sa broken heart ayon sa mga doktor, bagaman naniniwala si Daniela na ito ay dahil sa desperasyon. Nang marinig ko ang usapan ng pamilya ninyo sa video na iyon, sabi niya na may luha sa mata. Parang muling nabuhay ang bangungot ng nanay ko, pero sa pagkakataong ito, may magagawa ako. Sa pagkakataong ito, maaari akong magbigay babala sa isang tao sa tamang oras. Hinawakan ko ang kamay niya. Iniligtas mo ang buhay ko, Daniela, literal. Mayroon pa po kayong dapat malaman, nagpatuloy siya. Pagkatapos po ninyong umalis kagabi, nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga sa sarili kong paraan. May kaibigan po ako na nagtatrabaho sa Public Records Department. Hiniling ko sa kanya na maghanap ng impormasyon tungkol kay Patricia Ruiz. Patricia Ruiz? Sino siya? Paumanhin, ang ibig kong sabihin ay Valerie Reyes, ang babae sa mga litrato kasama ang asawa ninyo. Lumabas po na may record siya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Anong uri ng record? Inilabas ni Daniela ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga lumang artikulo ng pahayagan. 8 taon na ang nakalipas sa ibang lungsod. Si Valerie Reyes ay inaresto dahil sa conspiracy to defraud ng isang matandang lalaki. Pinakasalan niya ito, kinumbinsi siyang ilipat ang kanyang mga ari-arian sa kanyang pangalan at pagkatapos ay iniwan siyang walang anuman. Ang kaso ay dismissed dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensiya. Ngunit maraming saksi ang nagpatotoo na ginawa niya ang parehong bagay sa hindi bababa sa 2 lalaki pa. Siya ay isang profesional na scammer, bulong ko na nararamdaman kung paano nagkakasya ang mga piraso. Eksakto, at naniniwala ako na ang asawa ninyo ay hindi ang mastermind dito. Sa tingin ko, siya ang nag-recruit sa kanya, nagturo sa kanya ng plano, at ginagamit niya si Ernesto para makuha ang inyong kayamanan. Siya ay isa lamang tool. Malaki ang ipinaliwanag niyan. Si Ernesto ay hindi partikular na matalino o mapanlinlang sa kalikasan, ngunit sa ilalim ng pagtuturo ng isang bihasang scammer, may kopya ka ba ng mga artikulong ito? Tanong ko. Lahat ay nakasave at mayroon pa.
Nakakita ako ng record na sandaling kinasal si Valerie 5 taon na ang nakalipas sa isa pang lalaki, matanda at mayaman din. Namatay siya sa heart attack 6 na buwan pagkatapos ng kasal. Namana niya ang lahat. Nag-imbestiga ang mga autoridad, ngunit walang nakitang ebidensiya ng masamang laro. Isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugod. Sa tingin mo pinatay niya iyon? Wala akong patunay. Ngunit malinaw ang pattern. Naghahanap ng mga matatandang lalaki na may pera, pinapakasalan sila o minamanipula upang mabigyan siya ng akses sa kanilang mga kayamanan, at pagkatapos ay nawawala kasama ang lahat. Ang inyong asawa, si Ernesto, ay ganap na akma sa pattern na iyon, maliban na lang na wala siyang sariling pera, kaya ginagamit niya siya upang makuha ang inyo. Tiningnan ko ang batang waitress na ito na 26 na taong gulang, na gumawa ng mas maraming research sa loob ng 14 na oras kaysa sa ginawa ko sa loob ng 15 taon ng kasal. Daniela, ano ang ginagawa mo sa pagtatrabaho sa isang restaurant? Dapat kang maging isang detective. Ngumiti siya ng malungkot. Pagkatapos ng nangyari sa nanay ko, sinubukan kong mag-aral ng law para tulungan ang iba pang biktima, pero wala akong pera para sa universidad. Ang restaurant ang nagbabayad sa mga bills. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Ano? Kailangan ko ng isang tao na ganap kong mapagkakatiwalaan, isang tao na nakakaintindi kung ano ang nakataya, isang tao na may mga kakayahan mo sa investigation at iyong determinasyon. Yumuko ako. Didismantelhin ko ang pagsasabwatan na ito piraso-piraso at kapag tapos na ang lahat, lilikha ako ng isang foundation upang tulungan ang mga biktima ng financial abuse ng mga matatanda. Kakailanganin ko ng isang tao na mamahala nito, isang taong tulad mo. Puno ng luha ang mga mata ni Daniela. Seryoso po kayo? Ganap. Pero kailangan ko muna ng tulong mo upang manalo sa digmaang ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumigas ang kanyang ekspresyon ng may determinasyon. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan kong gawin. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa pagpaplano. Maglalagay si Daniela ng mga hidden cameras sa mga estratehikong lugar ng aking bahay habang wala si Ernesto. Ituturo din niya sa akin kung paano gumamit ng isang app sa aking telepono upang mag-record ng mga usapan ng discreetly at magpapatuloy siya sa pag-iimbestiga kay Valerie, naghahanap ng mas maraming ebidensiya ng kanyang nakaraang mga krimen. Mayroon pa po, sabi ni Daniela bago umalis. Sa restaurant, may mga kamera sa iba't ibang lugar, hindi lang sa ibabaw ng mga mesa. Kung naghapunan po ang pamilya ninyo doon dati, maaari nating tingnan ang mga lumang files. Tingnan kung may mas marami pang nakakakompromisong mga usapan. Naghapunan kami doon ng hindi bababa sa 1 beses sa 1 buwan sa loob ng nakaraang taon. Ngumiti si Daniela. Kung gayon, mayroon tayong maraming material na susuriin. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking sala at tumingin sa paligid ng bahay na legal na hindi na akin, ngunit malapit na itong maging akin muli. At kapag natapos ko na sila, si Ernesto, ang aking mga anak, at lalo na si Valerie, ay gugustuhin nilang hindi na nila narinig kailanman ang pangalan ni Beatriz Morales. Tumunog ang telepono, si Sebastian iyon. Ma, kumusta ka? Ilang araw na tayong hindi nag-uusap. Sinungaling. Alam niya kung gaano katagal na ang nakalipas dahil iniiwasan niya ako habang inihahanda ang aking pagkawasak. Ayos lang ako, anak. Ikaw? Magaling. Hoy, gusto ka naming imbitahan ni Monique na maghapunan sa susunod na weekend. Ano ang masasabi mo? Isa pang hapunan. Malamang ay para papirmahin ako ng mas maraming dokumento. Gusto ko iyan, sabi ko sa pinakamatamis na boses na maari kong gawin. Nang ibaba ko ang telepono, ngumiti ako, isang malamig, kalkuladong ngiti, hayaan silang dumating, hayaan silang magpatuloy sa kanilang plano. Dahil mayroon ako ng sa akin, at ang akin ay mas mahusay. Kinabukasan, nagising ako bandang alas 5, 1 oras bago bumalik si Ernesto mula sa kanyang business trip kasama si Valerie. Dumating si Daniela bandang alas 5:40, nakasuot bilang isang cable technician na may briefcase na puno ng maliliit na camera at microphone na kasing laki ng barya. Sa loob ng 90 minuto, naglagay kami ng mga device sa sala, dining room, opisina ni Ernesto at sa aming silid tulugan. Lahat ay nire-record sa cloud ng automatiko. Paliwanag ni Daniela habang tinatapos niyang itago ang huling kamera sa loob ng isang decorative clock. Maaari mong i-access ito mula sa iyong telepono anumang oras at kung matuklasan nila ang isang kamera, ang iba ay patuloy na gagana. Hindi ka kapani-paniwala, sinabi ko ng taos puso. Para po ito sa aking ina, sagot niya ng may matibay na boses at para sa lahat ng mga taong tulad mo na nararapat sa hustisya. Umalis siya sa tamang oras. Alas 7,
narinig ko ang kotse ni Ernesto sa driveway. Huminga ako ng malalim, nagsuot ng aking robe, at bumaba upang maghanda ng kape na parang isang normal na umaga. Magandang umaga, mahal ko, sabi ni Ernesto na hinahalikan ako sa pisngi, amoy perfume ng babae. Hindi man lang siya nag-abala na maligo bago bumalik sa bahay. Nakabuti ka ba ng tulog? Parang isang sanggol, nagkasinungaling ako na pilit na ngumingiti. Kumusta ang biyahe mo? Kumusta ang conference? Nag-alinlangan siya ng isang segundo, ngunit napansin ko iyon. Produktibo, napaka-produktibo. Nakipag-ugnayan ako sa ilang mahahalagang contacts. Oo, naisip ko, napaka-intimang contacts kay Valerie. Sa panahon ng almusal, patuloy na tinitingnan ni Ernesto ang kanyang telepono, nagtatype ng mga mensahe na may ngiti sa labi, malamang ay sa kanya. Ang galit ay kumukulo sa loob ko, ngunit pinanatili kong payapa ang aking ekspresyon, halos naiinip. Mahal, sabi niya sa wakas, kailangan kong pirmahan mo ang isang huling dokumento ngayon para ito sa taxes sa susunod na taon. Isang formality lang. Narito na. Ang huling dokumento bago niya isagawa ang kanyang plano. Siyempre, sabi ko ng matamis, nandito ba iyan? Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang briefcase, tiningnan ko iyon ng maikli. Ito ay isang authorization para makapagbenta siya ng mga assets sa aking pangalan nang wala ang aking karagdagang pag-aproba. Ang huling pako sa aking kabaong pinansyal. Maari ko bang basahin muna iyan? Tanong ko ng kaswal. Nakita ko ang isang flash ng takot sa kanyang mga mata. Medyo technical iyan, mahal. Sinuri na iyan ng accountant ko. Pumirma ka lang dito at dito. Gayunpaman, gusto kong basahin iyan. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Napahigpit ang panga ni Ernesto, ngunit pilit siyang ngumiti. Hindi, syempre hindi. Maglaan ka ng oras mo. Nagkunwari akong nagbabasa ng dokumento ng dahan-dahan habang iniinom ang aking kape. Alam ko kung ano ang sinasabi niyan, ngunit kailangan kong umarte bilang ang asawa na mapagkakatiwalaan na palagi ako. Pagkatapos ng 5 minutong walang katapusan, kinuha ko ang panulat at pagkatapos ay inilaglag ang bomba na maingat kong plinano. Alam mo Ernesto, naisip ko lang, baka dapat ibenta na natin ang bahay. Halos maibugan niya ang kape. Ano? Bakit? Masyado itong malaki para sa ating dalawa, at sa edad ko, nagiging mahirap na ang hagdan. Maaari tayong bumili ng mas maliit, mas madaling apartment, o baka lumipat sa isa sa mga retirement communities na binanggit ni Carla. Nakita ko siyang mabilis na nagkakalkula. Kung ibebenta ko ang bahay ngayon, bago niya maisagawa ang kanyang plano, magiging komplikado ang lahat. Hindi, mahal ko, sabi niya ng mabilis, perpekto ang bahay na ito, hindi natin kailangang lumipat. Pero akala ko sasang-ayon ka. Kung tutuusin, ang bahay ay nasa pangalan mo na ayon sa mga papel na pinirmahan ko, di ba? Ang katahimikan na sumunod sa aking tanong ay napakakapal na maaari itong hiwain ng kutsilyo. Si Ernesto ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw, na ang tasa ng kape ay nakabitin sa gitna ng mesa at ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may halo ng sorpresa at lumalaking takot. Anong sinabi mo? Sa wakas ay nabigkas niya. Ang mga papel na pinirmahan ko noong Marso, inulit ko ng may inosenteng boses, bagaman ang aking puso ay kumakabog na parang war drum. Sabi mo ay mga routine powers lang iyon, pero sinuri ko ang aking mga kopya kahapon at nakita ko na may property transfer. Ang bahay ay nasa pangalan mo na ngayon, di ba? Nakita ko kung paano nagtrabaho ang kanyang utak ng mabilis na naghahanap ng isang kapani-paniwalang paliwanag. Oo, iyan ay para lamang sa mga isyu sa tax, mahal ko. Iminungkahi ng accountant na mas mabuti iyon para sa taxes, pero ang bahay ay sa iyo pa rin, syempre. Syempre, inulit ko, hinahayaan ang salita na nakabitin sa hangin na parang isang nakatagong akusasyon. Mabilis na ibinaba ni Ernesto ang tasa. Alam mo, tama ka tungkol sa dokumentong iyon. Mas mabuti kung susuriin ko iyon ulit kasama ang accountant bago mo pirmahan. Hindi naman nagmamadali. Mabilis siyang tumayo. Kailangan kong tumawag. May mga meetings na kailangang i-coordinate. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan ng nagmamadali ang mga hakbang. Pagkasara niya ng pinto ng kanyang opisina, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang app ng mga hidden cameras. Ang camera sa kanyang opisina ay may perpektong anggulo. Nakita ko siyang nagdial ng isang numero na may nanginginig na mga kamay. Inactivate ko ang audio. Valerie, may problema tayo, sabi niya ng may tensyonado na boses. Binanggit lang ni Beatriz ang paglilipat ng bahay. Sa tingin ko ay nagsisimula na siyang maghinala ng isang bagay. Hindi ko marinig ang sagot niya, ngunit nakita ko ang kanyang ekspresyon na naging mas balisa. Hindi ko iniisip na alam niya ang lahat, pero nagtatanong na siya,
Paano kung magpasya siyang mag-imbestiga? Pahinga. Tama ka. Tama ka. Kailangan nating bilisan ang plano. Tatawagan ko si Dr. Dela Cruz ngayon din. Kapag mas mabilis natin siyang ideklara na incompetent, mas mabuti. Mas mahabang pahinga. Oo, handa na ang mga bata. Inihanda na ni Sebastian ang mga dokumento upang iharap sa hukom. Lahat ay handa na para sa Biyernes. Hindi siya naghihinala ng anuman tungkol sa iyo. Hindi niya alam na nag-exist ka. Mapait na tawa. 15 taon ng pag-arte ay malapit ng mamunga. Mahal ko. Para sa susunod na buwan, magkasama na tayo kasama ang lahat ng kanyang pera. Pinutol ko ang recording. Mayroon na ako ng kailangan ko. Alas 2 ng hapon, nagkaroon ako ng emergency meeting kay Judge Moreno sa kanyang chamber kasama si Attorney Corpus. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensiya, ang video ng hapunan ng pamilya, ang mga recording ni Ernesto kay Valerie, ang mga dokumento ng mapanlinlang na transfer, ang peking medical diagnosis, ang research ni Daniela tungkol sa criminal background ni Valerie. Si Judge Moreno, isang lalaking 70 taong gulang na may reputasyon na mahigpit ngunit patas, ay nagtanggal ng kanyang salamin pagkatapos suriin ang lahat. Attorney Morales, sabi niya, ito ay isa sa pinaka-elaborate na kaso ng conspiracy to commit fraud na nakita ko sa loob ng aking 40 taon sa hudikatura. Sigurado ka ba na gusto mong magpatuloy sa criminal charges laban sa iyong asawa at sa sarili mong mga anak? Ganap na sigurado, Your Honor. Kung gayon, magpapatuloy tayo ng ganito. Maglalabas ako ng emergency orders upang baligtarin ang lahat ng property transfers na nakuha sa pamamagitan ng fraud. I-freeze ko ang lahat ng mga bank accounts na kasangkot. Babawiin ko ang lahat ng power of attorney na pinirmahan mo. At maglalabas ako ng arrest warrants laban kina Ernesto Sandoval, Sebastian Morales, Carla Morales, Monique Sandoval at Valerie Reyes para sa conspiracy to commit fraud, pagnanakaw sa pamamagitan ng panlilinlang, pagpapalsipika ng mga dokumento, at financial abuse of the elderly. Salamat, Your Honor. Mayroon pa akong isang bagay na gusto kong gawin, nagpatuloy ang hukom. Gusto ko na ang komprontasyon na ito ay mangyari sa pinakapubliko at nakakahiya na paraan para sa kanila bilang babala sa iba na maaaring mag-isip na gumawa ng katulad ng mga krimen. Mayroon po ba kayong mungkahi? Isang mabagal na ngiti ang kumalat sa aking mukha. Sa katunayan, oo. Ngayong Biyernes, inanyayahan ako ni Sebastian na maghapunan, buong pamilya sa Il Fuego Restaurante, ang parehong lugar kung saan nire-record ang video na iyon na nagpaplano ng aking pagkawasak. Ngumiti si Judge Moreno sa unang pagkakataon. Legal na tula. Nagustuhan ko. Makikipag-ugnayan ako sa pulisya upang matiyak na nandoon sila, at Attorney Morales, kung papayagan mo ang isang mungkahi, i-record mo ang buong hapunan, hayaan mo silang magsalita, hayaan mo silang makaramdam ng ligtas. At kapag nasa gitna sila ng kanilang maagang pagdiriwang, doon babagsak ang martilyo. Maaari ba akong mag-imbita ng ilang tao? Tanong ko, mga saksi na nararapat na naroroon. Siyempre, mas publiko, mas mabuti. Sa sumunod na 3 araw, ginampanan ko ang role ng aking buhay. Ako ang naging matamis at mapagkakatiwalaang Beatriz na palagi ako. Si Ernesto, na naniniwala na naiwasan niya ang sakuna ng umatras ako sa pagbebenta ng bahay, ay muling nagpahinga. Nahuli ng mga hidden cameras ang 3 usapan pa sa pagitan niya at ni Valerie, ang bawat isa ay mas nakakakompromiso kaysa sa nakaraan. Noong Huwebes ng gabi, tinawagan ako ni Carla upang kumpirmahin ang hapunan ng Biyernes. Ma, excited kaming lahat na makita ka. Ang tagal na nating hindi nagkaroon ng kumpletong family reunion. Excited din ako, anak, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi ako nagsisinungaling. Dumating ang Biyernes, isinuot ko ang aking pinakamahusay na damit, ang navy blue na palaging sinasabi ni Ernesto na nagpapatingkad sa aking kagandahan. Maingat akong nag-makeup, isinuot ko ang mga perlas na binili ko sa aking unang malaking kita sa negosyo. Kung sasaksi ako sa pagbagsak ng aking mga kaaway, gagawin ko iyon ng may style. Si Daniela ay nag-reserve ng parehong pribadong mesa, kung saan nila ipinagdiwang ang aking hinaharap na pagkakakulong. Ang manager ng restaurant, na ngayon ay may kamalayan sa kung ano ang nangyari sa kanyang establishmento, ay ganap na nakipagtulungan. Ang mga security cameras ay lahat gumagana. Naghanda ako ng isang projector at isang screen para sa isang espesyal na presentation. Dumating ako muna ayon sa plano. Alas 7, nagsimulang dumating ang aking pamilya. Una sina Sebastian at Monique, nakangiti at peke. Pagkatapos si Carla kasama ang kanyang asawa, si Miguel, na mukhang hindi komportable marahil ang tanging hindi ganap na nakakaalam ng plano. At sa wakas, si Ernesto, na amoy muli ang ibang perfume,
Hinahalikan ako sa pisngi na may mga labi na humalik sa ibang babae. Ilang oras na ang nakalipas. Ang ganda mo mama, sabi ni Carla. May ipinagdiriwang ba tayong espesyal? Maaari mong sabihin na oo, sagot ko ng may enigmatic na ngiti. Nag-order kami ng pagkain, uminom ng wine, nag-usap tungkol sa mga trivialities. Sila ay relaxed, kumpiyansa. Kaswal na tinanong ako ni Sebastian tungkol sa mga dokumento ng tax na binanggit ni Daddy Ernesto. Ah, oo, sabi ko. Sa katunayan, iyan ay bahagi ng gusto kong talakayin ngayong gabi. Nakita ko kung paano sila nagpalitan ng tingin. Akala nila ay pipirmahan ko na sa wakas ang lahat ng kailangan nila. Pero una, nagpatuloy ako na nagbibigay ng senyas sa manager. May isang bagay na kailangan ninyong makita. Pinadim ng manager ang mga ilaw at binuksan ang projector. Sa malaking screen, lumabas ang video ng hapunan. 2 linggo na ang nakalipas ang video kung saan nila pinlano ang aking pagkawasak. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Nakita ko ang purong takot sa mga mata ni Ernesto. Nakita ko si Sebastian na mabilis na tumayo. Mama, maaari kong ipaliwanag. Umupo ka Sebastian, sabi ko sa isang malamig na boses, at tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Hinayaan kong tumakbo ang video ng buo, bawat salitang nakalalason, bawat malupit na tawa, bawat detalye ng kanilang pagtataksil. Nang matapos iyon, bumukas ang mga ilaw at doon, sa pasukan ng pribadong silid, ay nakatayo ang 6 na pulis kasama si Judge Moreno sa likuran nila. Ernesto Sandoval, Sebastian Morales, Carla Morales, Monique Sandoval, sabi ng opisyal na pinuno, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa conspiracy to commit fraud, pagnanakaw sa pamamagitan ng panlilinlang, at financial abuse of the elderly. May karapatan kayong manatiling tahimik. Kabanata 8, Hustisya at muling pagsilang. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng isang bagong bukas na gusali sa sentro ng lungsod. Ang sign sa ibabaw ng pasukan ay nagsasabing, Beatriz Morales Foundation, sentro ng proteksyon para sa mga biktima ng financial abuse ng mga matatanda. Sa tabi ko ay si Daniela. Ngayon ay nakasuot ng profesional na suit, hawak ang mga susi ng gusali na may maliwanag na ngiti. Handa na chief, tanong niya sa akin. Mas handa pa, sagot ko, at magkasama naming ginupit ang inaugural ribbon sa harap ng mga press cameras at isang pulutong ng mga tao na dumating upang suportahan ang layunin. Ang mga buwan pagkatapos ng hapunan na iyon ay isang legal na whirlwind. Sina Ernesto, Sebastian, Carla, at Monique ay humarap sa paglilitis. Ang mga ebidensiya ay napakalaki, ang mga video, ang mga recording, ang mga peking dokumento, lahat. Si Dr. De La Cruz ay inaresto rin dahil sa pagpapalsipika ng mga dokumentong medikal at nawala ang kanyang lisensya ng permanente. Si Ernesto ay nakatanggap ng 8 taon sa bilangguan, sina Sebastian at Monique, 6 na taon bawat isa. Si Carla, na sa huli ay nakipagtulungan sa piskalya at umamin na siya ay pinilit ng iba, ay nakatanggap ng 30 taon ng probation at community service. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay nakipaghiwalay sa kanya 2 buwan pagkatapos ng pag-aresto. Ngunit ang tunay na premyo ay si Valerie Reyes. Ang mga investigation ni Daniela ay naglantad ng isang buong network ng magkatulad na mga fraud sa 4 na magkakaibang estado. Lumabas na ang lalaking namatay sa heart attack 5 taon na ang nakalipas ay dahan-dahang nilason ng digoxin, ayon sa isang exhumation na iniutos ng korte. Si Valerie ay humaharap sa mga kasong homicide, bukod pa sa maraming kaso ng fraud. Makakatanggap siya ng life imprisonment ng walang posibilidad na parole. Lahat ng aking mga ari-arian ay ibinalik sa aking pangalan. Nabawi ko ang bawat sentimo na ninakaw ni Ernesto, plus punitive damages. Pinanatili ko ang aking pabrika, ang aking mga investment, lahat, ngunit ang pinakamahalaga, nabawi ko ang aking dangal. Ang diborsyo ni Ernesto ay mabilis at tiyak. Ang prenuptial agreement na pinirmahan ko 15 taon na ang nakalipas ay nanatiling valid. Wala siyang natanggap, maliban sa pampublikong kahihiyan, at isang selda sa bilangguan. Tungkol sa aking mga anak, iyon ang pinakamalalim na sakit. Hindi kailanman humingi ng tawad si Sebastian, hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi. Binista ko siya minsan sa bilangguan at tiningnan niya ako ng may mga mata na puno ng hinanakit na para bang ako ang villain sa kuwentong ito, hindi na ako bumalik. Si Carla ay humingi ng tawad ng umiiyak, nagmamakaawa ng kapatawaran. Sinabi niya na kinumbinsi siya ni Monique, na natatakot siyang tumutol. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya ng ganap balang araw, ngunit hindi bababa sa sinubukan niyang makipagkasundo. Ang panahon ang magsasabi. Ngayon, nakatayo sa harap ng aking foundation, napapalibutan ng mga abogado, social workers, at mga biktima ng abuse na ngayon ay may ligtas na lugar upang humingi ng tulong.
Nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan, kapayapaan. Si Daniela ay napatunayang isang pambihirang direktor. Nakatulong kami sa 14 na pamilya sa unang 3 buwan ng operasyon, iniligtas ang mga matatanda mula sa mga sitwasyong katulad ng sa akin. Ma'am Beatrice, sabi ng isang matandang babae na lumapit ng mahiyain. Gusto ko po kayong pasalamatan. Sinubukan ng anak ko na gawin sa akin ang ginawa nila sa inyo, pero salamat sa foundation ninyo, na ipatigil ko po iyon sa tamang oras. Niyakap ko siya habang umiiyak siya sa aking balikat. Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito, sabi ko sa kanya, upang walang sinuman ang magdusa ng nag-iisa. Noong gabing iyon, pabalik sa aking bahay, legal, at sa lahat ng paraan naghain ako ng isang kopa ng wine at nag-toast sa aking sarili. Beatrice Morales, ay 65 taong gulang, survivor, fighter, victorious. Nawala ko ang aking pamilya, ngunit nanalo ako ng isang bagay na mas mahalaga, ang aking kalayaan, ang aking kapangyarihan, at isang bagong layunin. At iyon, natuklasan ko, ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ginto sa mundo. Dito nagtatapos ang aking kwento, ang kwento kung paano tumanggi si Beatrice Morales na mailibing ng buhay ng sarili niyang pamilya. Ngunit bago ka umalis, kailangan kong humingi sa iyo ng isang espesyal na pabor. Kung ang aking kwento ay nakaantig sa iyo, kung naramdaman mo ang galit na naramdaman ko nang matuklasan ko ang pagtataksil, kung ipinagdiwang mo kasama ako nang dumating ang hustisya, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell. Mayroon pang maraming kwento na tulad ng sa akin na kailangang ikuwento. Mga kwento ng mga babae at lalaki na tumanggi na sumuko. Ibigay ang iyong like sa video na ito kung sa tingin mo ay tama ang ginawa ko sa pagdedemanda sa aking asawa at sa sarili kong mga anak. Ang iyong like ay nakakatulong sa mas maraming tao na makahanap ng mga kwentong ito ng hustisya at pagtagumpay. At ngayon, gusto kong marinig ka. Magkomento sa ibaba kung mula saan ka nanonood. Excited akong malaman na ang aking kwento ay umaabot sa maraming lugar sa mundo na hindi tayo nag-iisa sa ating mga labanan. Gusto ko ring malaman, ano ang gagawin mo sa aking lugar? Papatwarin mo ba ang iyong mga anak? Magpapatuloy ka ba hanggang sa huli tulad ng ginawa ko? Ang iyong mga komento ay nakakatulong sa akin na maunawaan kung paano umuugnay sa iyo ang mga kwentong ito. Kung kilala mo ang isang tao na dumadaan sa katulad na sitwasyon, i-share ang video na ito. Hindi mo alam kung sino ang maaaring nangangailangan na marinig na posible ang ipagtanggol ang sarili, na ang dangal ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan ng pamilya sa anumang halaga, na hindi kailanman huli ang lahat upang ipaglaban ang sa iyo. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa pakikinig sa aking buong kwento, sa hindi paghusga sa akin, sa pag-unawa na minsan ang pinakamalaking pag-ibig na maaari nating ibigay ay ang mahalin ang ating sarili ng sapat upang maglagay ng mga limitasyon, kahit sa pamilya. Sa edad kong 65, natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi lamang ang dugo, ito ay ang mga taong gumagalang sa iyo, nagpapahalaga sa iyo, na nandoon sa tabi mo anuman ang halaga ng pera mo. Si Daniela ay naging mas pamilya sa akin kaysa sa sarili kong mga anak. Magkita tayo sa susunod na kwento, mag-ingat kayo, pahalagahan ninyo palagi ang inyong sarili, at tandaan, wag na wag pahintulutan ang sinuman, pamilya man o hindi, na nakawin ang inyong dangal. Hanggang sa muli at naway laging nasa panig ninyo ang hustisya.